Matapos ang isa na namang pag-atake ng Iran sa Israel, tigil hininga ang mundo kung ano ang susunod na hakbang ng huli upang tugunan ang ginawa ng Tehran. Di bababa sa 200 na mga ballistic missiles ang pinakawala ng Iran mula sa mga launching sites nito sa iba't ibang dako ng bansa papuntang Israel. Pero tulad ng nangyari noong Abril, halos walang pinsala na natamo ang Israel. Ito sa kabila ng deklarasyon ng Iran na 90% ng kanyang mga missile ang tumama sa target. Sa kabila nito, marami ang naniniwala na di palalampasin ng Israel ang nangyari. Kailangan nitong gumanti na pagsisisihan ng Iran. Ang tanong, may makakapigil pa ba sa dalawang malakas na bansa upang huwag nang maglaban? Sino kaya ang pwedeng makaawat sa dalawang regional powers? At kung magkaharap, sino ang mas llamado sa dalawang magkairingang bansa? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito. Halos isang taon matapos ang pagsalakay ng mga militante mula Gaza sa Israel, sunod-sunod ang mga pangyayari na kinasangkutan ng Jewish state. Inisa-isa ng Israel ang sa palagay niya ay responsable sa naganap noong October 7. Sa mga pangyayaring ito, isang bansa ang tila ba nasa likod at nagtitimon sa mga grupong kumakalaban sa Israel. Ito ay ang Islamic Republic of Iran. Kaya nang isa-isang nahulog sa kamay at takas ng Israel ang mga grupong may kaugnayan sa Iran at October 7, marami ang nangamba na baka isunod ng Israel ang ulo at utak ng mga rebelding grupong ito. Habang patuloy ang kampanya sa Lebanon upang linisin ang natitirang bahid ng isa sa pinakamalaking proxy ng Iran, nagpahiwatig ang Israel na isusunod dito ang Islamic Republic. Sa kanyang pahayag sa mga mamamayan ng Iran, tiniyak ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ang mga ordinaryong Iranian ang puntirya ng Israel, kundi ang mga lider ng una na ayon sa kanya ay nagpakasasa sa yaman ng Iran, imbis na paunlarin ang buhay ng bawat Iranian. Ayon sa mga analyst, tila naunahan ng mga Iranian ang Israel nang maglunsad ang una ng malaki at bigla ang pag-atake gamit ang halos 200 ng mga ballistic missile. Mas kakaiba ang pag-atake nitong Martes kung ihahambing sa unang insidente noong Abril. Kahit na higit 300 ng mga missile at drones ang ginamit noon ng Iran, siniguro ng Islamic Republic na bigyan ng 72 hours na halaga ng warning ang Israel upang ito'y makapaghanda. Sa makatwid, walang balak noon ang Iran na palakihin ang gulo at parang token gesture lamang ang pag-atake upang mapawi ang puot ng mga Iranian dahil sa missile strike ng Israel sa Syria laban sa isang Iranian diplomatic outpost doon. Pero nasa bagong yugto ang gitnang silangan nang sunod-sunod na napaslang ng Israel ang mga leader ng mga grupong ginamit ng Iran upang manggulo sa Jewish state. Para sa dating Israeli leader na si Naftali Bennett, ang sitwasyon ngayon ng Iran ay tulad sa isang boksidor na nawalan pansamantala ng dalawang kamay. Ang mga kamay na yon ay ang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Ang opinyon ni Bennett ay sentimiento ng karamihan sa Israel. Para sa mga Israeli, ang missile barrage noong Martes ang hinihintay nilang tamang pagkakataon at dahilan upang bigwasan ng ubod lakas ang Iran. Ayon pa kay Bennett, kung lulubayan pa ng Israel ang Iran, baka wala ng ibang pagkakataon na makaganti sila ng napakatindi. Aniya, ngayon na ang pagkakataon dahil labis na napilayan ang Iran. Pero sa isang report sa CNN, nilinaw ng isang Israeli military official na ang opinyon ni Bennett ay isa lamang sa mga umiiral ngayon sa Israel. Kung itutuloy kasi ng Tel Aviv ang resback, ayon sa gustong mangyari ng mga tulad ni Bennett, maaari nitong palalain pa ang lumalala ng sitwasyon sa gitnang silangan. Matapos kasi ang pag-atake nitong Martes, muling tiniyak ng Iran
na wala itong balak na palakihin ang gulo. Tulad noong Abril, sinabi ni Iranian spokesperson Fatemi Mohajirani na yun lang ang ganti ng Islamic Republic sa pagpaslang ng Israel sa Hezbollah leader. Ayon pa sa Iran, lehitimong self-defense ang kanyang ginawa, alinsunod sa mandato ng Article 51 ng United Nations Charter bilang isang malayang bansa. Tinimok din ng Iran ang UN Security Council na mamagitan upang pigilan ang operasyon ng Israel at Amerika sa rehiyon. Kung sakaling itutuloy ng Israel ng gumanti, ano kaya ang kanyang posibleng pupuntiryahin? Ayon sa security expert na si Mark Toth, maaaring sundin ng Israel ang mungkahi ni Bennett na upakan ang mga nuclear facilities ng Islamic Republic. Kung bombahin ng Israel ang naturang pasilidad ng Iran, magdidiskaril ang ambisyon ng huli na makagawa ng bombang nuklear. Base sa mga pag-aaral, may kakayahan na ang Iran na gumawa ng isang nuclear device sa loob ng 1 linggo. Sa mga target na nuclear site, posibleng gagamitin sa operasyon ang mga F-35 jets ng Israel o kaya ay mga ballistic missiles o maging ICBM-equipped submarines. Kung gusto naman ng Israel ang maliit pero may asim pa rin na ganti, maaari ring targetin nito ang mga pasilidad at imbakan ng ballistic missiles ng Iran o kaya ay mga radar site. Maaari ring mga pantalan at weapon storage facilities tulad ng ginawa nito sa Hodeidah, Yemen laban sa mga Houthis. Pero ang higit na may hawak ng alas sa posibleng antas at laki ng resback ng Israel ay ang kanyang walang kupas na alyado. Ito ay ang Estados Unidos. Kung ririndahan ng US ang Israel, baka limitado lamang ang magiging ganti nito sa Iran at posibleng di nalalawak ang gulo. Pero kung nakita din ng Amerika ang tamang pagkakataon upang baguhin ang sistema ng pamahalaan sa Iran, maaaring hahayaan nito ang Israel na gawin ang lahat ng gusto nito. Yun kung kayang sikmurain at panindigan ng US ang posibleng di magandang kahihinatnan sa magiging resback ng Israel di lang sa Middle East, kundi maging sa buong mundo.